Hello guys, magandang hapon at magandang gabi sa inyong lahat. Muli nagbabalik si Benz Magtoto upang maghatid sa inyo ng dagdag kaalaman about sa mga karburador. Ah, ang ating pong tatalakayin ngayon ay mga tamang jetting sa carburetor. Yung tamang jettings sa carburetor. Yan guys, no. Nandito tayo, no, sa about sa carburetor na to, at marami sa atin na nahuhumaling sa mga motorsiklo at lahat sila ay naghahanap ng tamang kasagutan about sa mga ating karburador, ano. Ah, ang mga karburador, meron tayong klaseng mga 50cc. Yan. Ito yung ating tatalakayin, no, para malaman natin to kung paano ito binuo ng mga engineer ng mga makina. Yan, ito po ay meron tayong ano, no, stock na 49cc o 50cc na pangdiyo na karburador. Atin po yan tatalakayin, ano. Bali ang sukat po ng karburador na to ay sukatan natin 18 siya, no. 18 to, 18 diameter to. Bali binuksan natin to para malaman natin kung paano ba i-set ang mga tamang jetting neto, no. Ito po ay stock na pang 50cc. Bali ang ating pong tatalakayin ngayon dun sa mga naghahanap ng kasagutan about sa mga karburador, kung paano ilagay ang tamang jettings, no. Bali sa tagal ng aking pag-aaral sa mga karburador, bali inalam natin lahat, no, kung paano ito kung paano natin mareresolba, kung bakit palagi tayong nagtatanong, o yung ating mga kapatid na katuti dyan, palagi nilang tinatanong sa mga marurunong sa karburador, ano, yung mga mekaniko natin na mahusay sa mga karburador. Pero ang palaging sinasagot ng mga mekaniko na mga nauna na sa atin, no, na mga mahusay na, ang sabi nila is bali walang tamang jetting sa karburador. Bali ikaw ang titimpla kung ikaw ay bubuo ng isang makina o mag-tune up. Pero ano, no, wala tayong tamang jettings o specific sa mga bawat karburador, no. Pero meron tong tamang procedure para malaman natin kung ano nga ba talagang jet ang kailangan nilagay natin sa ating karburador. Meron yan, di pwedeng wala. Kasi pagka yung makina natin, na-compute mo yung sa kanyang ano, no, na-compute mo yung kanyang CC, no, dapat meron to na specific na tamang jettings. Yun nga lang, yung sinasabi nating specific na tamang jettings, magkakaroon talaga ng adjust tayo sa bawat jet. Pero at least dito sa ating pag-aaral na ihahatid ko sa inyo, meron tayong at least na pinanghahawakan na data para malalaman natin yung minimum natin, no, tsaka yung maximum, para hindi tayo lumampas sa pagkalaki-laki ng jettings o pagkaliit-liit naman ng jettings na hindi na pala angkop sa kailangan ng makina mo at karburador mo. Meron tayo po noon na ganong sistema sa ating karburador, na ngayon po hindi na po kayo mahihirapan
kung paano hanapin ang tamang jettings. Ngayon, nasa sa inyo kung saan magandang tumakbo ang inyong makina, yun po ang inyong igagamitin. Pero, meron po tayong datang gagawin para malaman nyo kung hanggang saan ka lang dapat gagamit ng jet. Ibig sabihin, yung mga jet pa lang to, pagka ilinagay natin, may hangganan po siya, no? Yung tawag dito, yung pinaka pilot jet niya, no? Yung main, kung tawagin, main po to. Ito po yung main jet niya. Tapos ito po yung atomizer. Yung atomizer, ito po yung nag-i-spray, no? Pagka naka half throttle ka na or naka 1/4 throttle ka na o full throttle, atomizer na po ang magsusupply. Pero hanggat naka minor pa po, no? Naka minor pa yung ating motor. Ito po, meron po tayong slow jet na tinatawag na meron din po siyang atomizer. Yan, meron din po siya. Yung atomizer po, ito yung mga butas-butas na ano diyan, na linya diyan. Yan po yung nagda-drive sa ating carburetor. Ito pong slow jet na to, ang trabaho po nito habang nasa minor po kayo, bali ito po yung magbibigay ng idle. Magtatrabaho po siya sa idle, no? Once na nagkaroon po ito ng bara, bali wala pong itong minor, palaging namamatay. Pag itinrottle mo po siya ng 1/4 or kalahati, ito po yung magsasab, no? Si atomizer main jet po ang magbibigay ng supply para ma-continuous yung andar ng inyong makina. Pero once na binitawan mo yung throttle, magkikil po yung makina. I-stall po siya, no? Mamamatay po siya mag-isa. Kaya napaka-importante po yung combine ng dalawa na to. Ang trabaho po ng isang slow jet para po talaga siya sa minor, secondary jet po siya. Bali, ito po yung main jet natin. Habang naka-minor, dito po yan nagbibigay. Siya po yung nag-automize ng gasolina papuntang ating chamber, papunta doon sa ating piston o intake. Doon po siya pupunta, no? Ngayon po, meron pong kinalaman din to, no? Sa mix ng gasolina natin, yung tinatawag nating air fuel mixture, no? Air fuel mixture. May kinalaman po silang dalawa, kailangan maganda rin po yung combine nila. Otherwise, magkakaroon po tayo ng lean or rich sa ating setting pagka hindi po sila equal, no? May tinatawag po tayo dito na para madali po natin matandaan at mapag-aralan. Meron po tayong tinatawag na fuel ratio. Ito pong dalawang to, meron po silang sukat na i-compute po natin na may pare silang fuel ratio para malaman natin kung anong ratio naman ng makina natin, kung anong kailangan po ng makina natin. Kasi yung makina po, actually, may sarili po siyang may sarili po rin siyang combust ratio. Yun po yung hihigop siya, tsaka niya po i-combust dun sa taas. Po yun, kailangan naka-auto mix yung fuel natin tsaka yung air para makapag-function ng 100% na maganda yung ating makina. Meron po tayong gagawin doon na kailangan alamin muna natin kung anong cc ng ating makina o horsepower bago po natin i-apply yung mga jet ng carburetor. Bali, wag po nating i-apply yung mga jet ng carburetor na hindi po natin alam yung fuel ratio na kailangan ng ating makina, no? Yung pong kailangan ng ating makina, may fuel ratio po na kailangan talaga yan para makuha natin yung combination jet ratio, no? Ito po ay stock na pang 50cc at meron din po tayong meron din po tayong pang 125 dyan o pang 90cc. Ito po, no, bali ito pong jet na to, bibigay ko muna yung sukat nito kasi aaralin po natin to, tatandaan po natin to, no. Ibibigay ko po yung i-record muna natin. Bali ito pong natin, main jet natin, i-record natin siya. Meron po tayong main jet na meron po siyang size na
75. 75 po yung size niya, no? Tapos yung slow jet, meron po tayong ano, no? Meron po tayong sa slow jet, meron po tayong number na 35. Tandaan nyo po yan, no? Bali mamaya ituturo ko po sa inyo kung paano po natin makukuha ang fuel ratio combination ng mga jet natin. Bali tatalakayan po muna natin siguro yung sa ano muna, ano, yung sa makina muna. Sa makina muna kasi doon talaga siya dapat mauna, hindi sa karburador. Ang karburador po, bali pinakahuling-huli lang po siya sa set natin ng makina sa pagpa-fine tune. Dapat inaalam muna natin yung makina kung nag-upgrade o nag-downgrade sa makina. Bali ang alamin po natin ano, sa makina muna po tayo, no. Yung makina natin, for example, ito kasi bali yung jet na to, no, sa ano to, no, sa 50cc ito 50cc or 49cc. Ito pong makina na to, no, bali ito po yung jet na to na natagpuan natin sa stock, no. Ito po yung natagpuan ko sa stock na sa Japan pa po ito siguro set dahil nabili ko itong makina na to o binuksan ko, tapos ito po yung nakita kong jet sa loob ng makina. Ito po yung combination na nakalagay, no. Alamin po natin to kung tama siya, okay? Dahil una sa lahat po, ang unang pinapaalam ko muna sa 50cc, ang 50cc po, linggid sa inyong kaalaman, meron po siyang 6,500 RPM. Yan po, no, yung 50cc natin, meron pong 6,500 RPM. So kung pupunta naman po tayo sa mga ano, no, bali para sa 50cc ito, no, 50cc yan, sa 50cc po to. Ngayon kung tatalakayan po natin yung sa mga about sa mga 90cc, yan, no, meron po itong 9,000 RPM or more than po, hanggang ano po to, hanggang 12,000 meron pong RPM ang ating mga 90cc na mga pang drag race. Pagka po ano siya, no, binili natin sa market yung black o cylinder black, meron na po siyang built-in na 9,000 RPM dun sa pagka-porting niya. Dahil naka semi-race lang po yung kanyang setting o yung kanyang pagkaset ng makina, nasa 9,000 RPM pa lang siya. Pero once na na-timing natin, no, yung cylinder block niya, na-porting natin at na-timing natin yung mga degree na kailangan, humahabot po yan ng 12,000 RPM above. Yun po yung full race na tinatawag, no. Sa full race po yan, kailangan nag-a-above ka na sa 12,000 RPM. Yan po, no. Ngayon, may kinalaman po itong 6,500, 9,000 o 12,000 dun sa mga combination ng ating jet, no. Ngayon, paano natin malalaman na si 50cc ang kailangan niyang jet, no? Ang kailangan niyang jet is 75 ang main, tapos yung kanyang slow jet is 35. Paano nalaman ni engineer yon, no, yung gumawa ng mga makina nito, no? Bali tayo hindi naman natin talaga alam to, bali yung mga kaalaman nito galing lang din sa kanila at sinalin lang din sa atin by the book, pinag-aralan lang din natin. Ngayon ito yung ating tatalakayin kasi maraming nagtatanong hanggang sa panahon na to, na dati isa rin ako dati sa mga naghahanap ng kasagutan na ano ba ang tamang jet dito sa makina ko. Walang makasagot talaga nito. Ang sabi nila,
Basta timplahin mo, pataas, tapos bababa, bababa ka ng mga sukat ng jet hanggang sa makuha mo yung maganda, yun na yun. Pero mali po pala talaga yun, no? Mali po pala yun, no? Hindi po pala ano yun, hindi po pala yun ang tamang sagot. Bali, dapat pala dito, alamin mo yung data ng iyong engine. Alamin natin, for example, ito, no? Ang alamin natin, si engine pala is 50cc. Ito 50cc o 49cc. Okay? Si 49cc po ay meron siyang stroke. Meron siyang stroke na stroke 41.6, no? Yan po yung stock ng crankshaft niya, no? Bali, kung titignan po natin paano nakuha yung 49cc, bigay ko muna po sa inyo yung ano, no, yung bakit nakuha yung 49cc, paano nila nakuha, no. Ang una pong inaalam natin is yung bore muna, yung piston size po, no. Yung piston size po ni 49cc is 39. Yan. Tapos, ang pangalawa po nating alamin, no, yung stroke ng ating engine. Stroke po niya, no, 41.6. Okay? Tapos, ang alamin po natin, nakuha natin yung size ng piston, nakuha natin yung stroke, tapos nakuha natin yung tapos iano natin yung bore, no, yung bore. Yung bore po nandun sa cylinder, no. Bali 39 din po siya, no. 39 din kasi yung piston size na niya 39, tapos yung stroke 41.6, tapos natural susukat ka rin dun sa bore. After na nasukatan mo yung piston, sukatan mo rin yung stroke, sukatan mo rin yung bore. Tapos i-ano po natin to, no. Bali i-compute natin po itong mga binigay na value galing sa makina, no. Bali ang gagawin po natin, ganito po siya, 39 times po natin o multiply kay 41.6, tapos multiply po natin uli kay bore, no. Susunod natin po ay si ano po, tama, si bore. Tapos ang equals po niyan, no, pakita ko po sa inyo, no. Gamit po tayo ng calcu, dapat to magiging 49cc to, no. Pero kuha tayo ng calcu para mas makita nyo. Ito po, no, meron po tayong calcu, no, para po mas malinaw, no. I-repeat ko lang po yung sinabi ko. Ang una po natin gagawin, alamin natin yung sukat ng piston. Yung pong sukat niya is 39 mm po, no. Yan, 39 mm, no. Yan, 39 mm, yun ang sagot. Tapos i-multiply po natin, tandaan nyo, kay stroke, no, huwag po kayong mawawala dito, 41.6. Tapos multiply uli natin kay 39 uli sa bore. Tapos multiply po natin kay given number. Yung pong given number na to, point 7854 equals, ayan po, 49cc po. Okay? Ulitin po natin, no, para sa mga newbie, no. Hindi pa nakakaalam ang pagkuha ng stroke ng isang makina. Susukatan nyo po yung piston sa caliper. Yun pong stock natin na tinatawag nating 50cc na Dio is 39 mm po ang kanyang piston, no. I-multiply po natin kanino? Kay stroke po. Dun po sa sigunyal natin multiply kung anong stroke nang nabili nyong sigunyal. Bali 41.6 po siya, no. Tapos multiply po natin uli kay bore naman. Yung nauna po piston yon, tapos pangalawa stroke, pangalawa yung bore, pangatlo yung bore, sorry. Tapos i-multiply po natin sa given number. Ang given number po galing po yan sa engineering machine niya, no. 0.785454. Bali equals 49cc po yan. Lumalabas po 49cc.
cc yung ating Honda Dio. Hindi po siya 50cc, no? Hindi po siya sakto. Kulang po siya ng 50cc. Bali 49cc lang po yung eksakto, no? Ngayon, yung napag-usapan natin na 49cc pala yung makina nito, aalamin po natin kasi alam na natin na yung makina natin is 49cc na. Alamin natin kung anong combination fuel ratio na meron yung makina. Yan ang magandang ating kailangan talakayin. Bali yun po, no? Tabi muna natin yung ating calcu. Okay po, no? Medyo maliwanag po tayo doon. Tatalakayin po natin ngayon si 49cc. Ito po yung bali yung horsepower ng makina natin, kung i-divide po natin siya sa 16, lalabas po yung horsepower niya. Pero almost po kasi yung mga nakakalam sa mga motor, cc lang po yung ginagamit nila. Mas maganda pong gamitin yung mga horsepower pagka malalaki na yung makina. Meron din po itong horsepower, no? Kung 49 kwentahin natin para malaman natin ang horsepower niya, no? Saglit lang naman po malaman ng horsepower, no? Bari 49 cc, i-divide lang po natin sa 16, no? Yan, 3.0 po horsepower yung makina ng 50cc, no? So dahil hindi tayo aware masyado sa mga horsepower, alam natin cc, dun lang po muna tayo, no? Medyo malalim ng konti dito kasi sa mga malalaking makina na to, dun natin kailangan to. Ngayon po tatalakayin natin yung 49cc na sinasabi ko, no? Para malaman natin yung combination jet niya, no? Ang una pong alamin natin sa engine na ating tinatawag na 49cc engine, yan, ang cc niya is 49. Tapos alam nyo naman po siguro kung anong stroke, no, doon sa na natin, no? Bali yung stroke po niya is 41.6. Bali ang gagawin po natin diyan si 41.6. Mali po, ano po pala, wala na po palang kinalaman dito si si stroke. Bali ang may kinalaman pala dito si 49. Tapos ito po yung cc, no? Tapos yung piston natin, no? Piston size. Yan. Ang piston size natin is nasa 39, no? Tama? Ngayon, yung pong dalawang nito na kailangan gawin nating combination para makuha po natin yung kanyang fuel ratio na kailangan. Yan. Ang ating tatalakayin dito kung paano natin i-apply yung jet sa pamamagitan ng cc ng makina. I-data po natin si 49cc kay bore. Bakit po dapat natin i-data kay kay piston size? Kasi po una sa lahat yung makina ang sinasabi niya yung centimeter cubic niya is 49cc na po siya. Sinasabi na po niya yon. Ngayon, ang pupwestuhan po daw ng bulky ng piston is 39. Doon po talaga siya magkakatalo. Kasi si piston po, siya po yung lumalaki po yung niya, no? Yung pag bumaba po siya, lumalaki yung volume. Pagka umangat siya, kino-compress niya yung volume. Kaya sa kanya natin siya i-compute, no? Anong gagawin natin sa kanya? I-divide po natin siya. Si 49cc, i-divide po natin kay bore. Kaya kung si bore or si piston, lumalaki yung sukat. For example, dati siyang 39 sa stock, naging 45. Ang gagawin po natin doon, compute muna natin, galing siya sa kanyang sa kanyang piston na 45, tapos times multiply natin kay 41.6, tapos hanggang sa makuha yung sagot na magiging 60cc siya. So pagka 60cc ang data natin, magbabago itong 49. 60cc divided by 39. Ganun po siya, no?
Ngayon, ibibigay ko po sa inyo yung kanyang data para makuha natin yung combination jet, no? Bali yan, no, gagamitan natin uli siya ng calculator. Ang gagawin natin, no, si 49 i-divide natin kay 39, no? Ito, bali 49 yan, i-divide natin kay piston na ang sukat ni piston is 39 equals, ayan po, ang sagot po niya nung i-divide natin yung cc ng makina sa sukat ng piston, nakakuha po tayo ng 1.2. Bali re-record po natin is 1.2. Ratio po to, no? Ratio. Yan, ratio. Yan po yung fuel ratio combination na kailangan niya, no? Bali, meron pa po ito na kailangan alamin natin, no? Dahil dito po papasok si RPM, no? Dahil si ano daw, si stock dahil mababa yung ano niya, no, mababa yung RPM niya para makuha yung tamang data nito, no. Hindi kasi makukuha yung tamang data pag stock ang ano natin, no, stock yung makina natin tapos 1.2 lang yung ratio, no. Hindi ito hahabotin. Kaya ang gagawin natin, dahil si 50cc mababa ang RPM niya, ang gagawin natin, i-multiply natin itong 1.2. Pag minultiply natin itong 1.2 sa 2, tignan natin po yung sagot, ano? Ay, multiply po natin sa ano, no, sa 2 si 1.2, no? 1.2 i-multiply natin kay 2. Meron po tayong bali 2.4. Okay? Meron po tayong 2.4. Ito pong 2.4 nito, ito yung minimum, no, na minimum na makukuha natin, no. Medyo malito pa kayo dito, no, kaya kailangan natin na reviewin yung video. Nakakuha po tayo ng 2.4. Tapos alamin natin kung anong sukat ng karburador, no. Yung sukat ng karburador, ito po, no, yung sukat ng karburador, bali 18 po ito, no. 18 ang diameter po nito, no. May kinalaman po kasi yung sukat doon, no, para makumpleto natin yung combination natin. Bali ganito po ito. Ito pong 2.2 ratio na sinasabi niya, sa huli po malalaman nyo to, doon nyo maiintindihan, no. Sa jetting po ito pupunta. So far po, ang kino-compute muna natin yung bali yung volume sa loob ng makina natin, no. Yung bababa siya, luluwag sa loob, dadami yung capacity para pumasok yung hangin, tapos i-compress niya na may kasamang gas na. Ito po yun, dito po yun ang kino-compute natin. Bali minimum pa lang po itong 2.4, no. Tapos yung 2.4 na to, meron po palang maximum to na kailangan i-plus 18 natin po, no. Yung pong 18 galing po kay carb, no, carburetor. Galing po kay carb yan. If 2.2 plus 18 tapos percent, no, para makuha po natin ang tamang combination, no. Sample lang po kayo. 2.4 plus 18, no, sa carburetor po ito galing, no. Tapos plus bali 18% po. Bali nakakuha po tayo ng 2.8 combination. Ayun po, 2.8. So ang maximum ano po natin 2.8. Ibig sabihin sa makina po daw natin, meron tayo pong simula na 2.4, tapos meron po tayong 2.8. Ito po, dito tayo nagkakaroon ng adjustment, no. Pagka ginamit natin yung 2.4 combination na jet, tapos kailangan maximum tayo sa 2.8. Ibig sabihin, ito po yung maximum reach niya, ito po yung minimum lean. Okay? Ito po yung lean. Ito po yung sa kanyang reach. Yan, no? Sa fuel po to, sa fuel combination po to, no.
Bali, ang inaalam po natin dito, no, sa loob pa lang ng makina. Ngayon, paano natin makukuha yung tamang combination ng ano natin, no, itong jet, ito pong jet. Dito po ito pupunta eh. Wala pong ibang pupuntahan to. Ito po ang pinangahawakan nyo sa makina na 49cc. Ang minimum combination ratio niya, ratio po to ito po yung minimum na naglilin po siya dito, nagre-reach naman po siya dito. Nasa sayo, kung sa reach, okay ang makina mo, okay yon. Kung nasa lean, okay sa'yo, okay po yon. Ngayon, bali, meron po tayo daw na introduction na pwede tayo palang mag-adjust ng karburador na 2.4 papuntang 2.8. At least, di na po tayo lalampas, di na tayo bababa. Bali, in between po sa dalawang computation na to, o sa dalawang lumabas na formula ng 50cc, no? Bali, ito po pala yung inahanap niya na para makuha nyo yung tamang combination jet. Okay. Bali, ikakatop muna natin dito, no? Sa 50cc. At least i-review nyo ng i-review itong video, makukuha nyo naman. Basta tandaan nyo po sa 50cc, meron po tayong 2.4 at meron tayong 2.8 na maximum. Pupunta po tayo muna sa malaking makina para mamaya malaman natin ang diferensya ng dalawa. Kasi naiiba po yung computation natin sa 50cc dahil mababa RPM, dahil 6,500 lang, kailangan natin siyang doblehin para maging 13,000 RPM siya para makuha niya yung tamang formula. Kasi hindi po siya suswak kung 6,000 RPM ang gagamitin natin. Ngayon, kung pupunta po tayo sa mga full race o semi-race na karburador, eksakto po sila. Gaya ng mga ganitong karburador kalaki, pang full race or semi-race po yung mga ratio nito. Tama-tama po ito na wala talaga tong bawas, no? Wala kang idadagdag. Hindi gaya ni 50cc. Ito po, tinuturo ko sa inyo, no? Si 50cc medyo malilito po kayong konti, no? Kasi naiiba po siya kay full race. Hindi po kasi siya full race. Kaya ang gagawin natin para maging full race siya, times 2 lang po natin yung ano niya, no? Yung fuel ratio niya na nakuha natin na 1.2, multiply lang sa 2, tapos magkakaroon tayo ng sagot na 2.4, tapos may kinalaman na yung ano natin, no, yung sinasabi ko palagi, ito may kinalaman po palagi ito na gagamitin natin palagi po. Ito malalaman nyo po ito sa kakadiscuss ko, makukuha nyo po kung anong kinalaman talaga nito. Malaki po ang factor nito, no, kasi may karburador po tayo na 24, meron po tayong karburador na 28, meron po tayong 30, 32, 33, 34. Kaya kailangan hindi po ito nawawala sa ating formula o sa ating pag-compute ng data. Bali, ito po dinidata natin yung sa carburetor para makuha natin yung tamang jet. Okay, medyo nalilito po kayo, no? Pero ito pong sa akin, siguro kailangan yung reviewin palagi itong video ko para mas maintindihan nyo. Ngayon, dadako muna tayo, no? Doon sa for example, bibigyan po kayo ang makina po natin, ito, no, 120cc 120cc for example. Paano ba natin makukuha si 120cc? Ano bang set na malapit kay 120cc? Ang malapit po na set kay 120cc, no, compute muna natin yung ano niya, no, yung cubic centimeter ng ating makina, no. Bali, ang gagawin natin, si piston, ang size niya 54. Tapos saan natin siya i-multiply? Ang gagamitin nating crankshaft, no? Crank. Ayan, gagamitin po nating crank 52.6. Yung pong 52.6 na stroke, no, common lang po yan sa mga makina na 120cc, no.
Tapos multiply po natin uli kanino kay bore, no? Sa mga newbie po ito, oh. Paano po malaman ng CC ng isang makina? Kailangan nalalaman nyo po yung sukat, no? 54 pa rin po siya, no? 54. Tapos i-multiply po natin kay ano, no? Kay point 78 54 54. Tinatanong nyo po siguro kung saan galing to, no? Engineering po ito, bali given po ito, no? Given po sa makina natin yan. Sa lahat po ng makina, mapamaliit na makina o laking makina, kahit truck pa yan, kahit barko pa yan, basta gumamit po siya ng crankshaft tsaka piston, no? Ito pong given na to, hindi po nila binago to. Engineering po ng engine yan, no? Pero ang palagi po lang mababago dyan, siguro, itong sukat ni piston, no? Tapos sukat po ni ano, no, ni crankshaft, tapos bore, ito yung displacement na tinatawag, no? O ngayon, para malaman natin, para mas madali sa inyo, sabayan nyo ko, i-compute po natin, i-open nyo po yung calcio nyo. Ayan, sa data po natin, meron po tayong 54 na piston na sukat. I-multiply po natin kay 52.6, yun po yung stroke ng ating sigunyal, no? O crankshaft. Multiply po natin uli kay bore, no? Yung bore, yun yung cylinder natin, no? Na ano, na pinapasukan ng piston. Tapos i-multiply po natin kay given, no? Palagi pong point yan. Tapos 78, 54. Okay, lumabas po ngayon sa ating pag-aaral is 120 cc. Yan po. Ngayon, si 120 cc, paano natin kuhanan ng ratio? Napakadali lang po. Ito po kasi mga full race o semi-race na itong mga makina na to, hindi kagaya ng sinasabi kong 50cc, naiiba yung computation sa kanya, no? Pero dito rektahan na. Ngayon, ang gagawin natin, although meron na tayong 120cc, i-data natin, no? Para hindi tayo mawala, okay? Si 120cc, okay, cc, 120, okay, saan po natin siya i-divide? Ano pong sukat ng inyong piston? 54, di ba? Ngayon, dahil 54 siya, i-divide natin po si 120cc kay 54. Ang lumabas po sa kanya is 2.2 equals 2.2 ratio. Ito po yung sinasabi ko na 2.2, ito na nasa lean area po tayo, no? O minimum po ito, no? Minimum. Paano natin makuha naman yung maximum niya? E di choose po kayo kung anong carburetor ang gagamitin nyo. For example, ito ang gagamitin natin para makuha natin yung maximum na fuel ratio combination. Susukatin po natin to, no? Ito po, ang sukat niya is 34. Okay? Ito po, 34. Bali, nakasulat po si 34 dito. Yan, no? Nakamark po si 34. Yan, pakita natin. 34. Ang sukat po nito ay 34. Dito po yan, sa carburetor, no? Bali, ang gagawin po natin para makuha po natin daw yung rich combination, pa-plus natin kay 34. Tapos equals natin siya kay percent. Yan. Ulitin po natin. 2.2 combination. Yan po. 2.2. Yan. Tapos plus. Plus po natin siya. Sa sukat ng ating ginamit na carburetor is 34 po siya. 2.2 plus 34. Ito po ang gagawin po natin dito, pindutin natin yung percent. Yan. Para makuha po natin daw yung reach or maximum ng ating fuel ratio. Okay. Bali 2.9 po yan, 2.9. Reach po siya. Reach. Ngayon, kagaya ng dinidiscuss ko kanina, dun sa ating ano, no, sa ating 50cc,
Ito po rektahan po pagka malaki na yung ating makina, kasi yung mga malalaking makina matataas po yung RPM nila, nasa full race po sila para makuha nila kagad yung tamang combination, no? Ngayon, yung 2.2 galing po yan kay 120cc, dinivide lang po natin si piston, yung laki po ng piston, kasi po yun volume, kailangan niya po yung 120cc at yung sukat ng piston para pagka yung piston bali bumaba, tapos magkakaroon ng malaking space sa taas para pasukan po siya ng hangin, nahihigupin niyang katakot-takot yung hangin tsaka gas, tapos i-compact niya po ng 2.2 ratio. Yun po yun. Yun po yung lean setting natin, no, sa 2.2. Sa rates naman po, meron na tayong 2.9. So, kung magse-set po pala tayo ng ng makina, pwede pala tayo sa 2.3, 2.4, 2.6, 2.8 hanggang 2.9. Maximum na po tayo sa 2.9. Otherwise, pag nag 3.0 tayo, hindi po maganda ang kalalabasan ng ating makina. Magkakaroon po siya ng hesitation, hihinga, o mag-RPM ng hindi maganda, o hindi siya hindi po siya hatak ng maganda. Kaya ang pwedeng mangyari magluluko yung makina, kasi wala po kayo sa in between ng 2.2 tsaka 2.9. Ganun po, kaya po nagluluko. Ngayon, may mga combination, doon po kayo nakikurious ngayon, no, kung paano natin kukunin yung combination jet. Bali, pinapractice lang po natin sa ngayon yung ating piston, kung paano po natin kunin muna, o yung makina, paano natin kuhanan ng fuel ratio engine muna. Hanggat wala po tayong fuel ratio engine, hindi po natin magagawa yung combination ratio ng karburador. Yun po ang pilit kong ipauunawa sa inyo. Kailangan po natin yung combination muna ng fuel ratio na manggagaling muna sa ating makina. Okay po? Bali, ito pong naipakita ko sa inyo, no, na makina. Bali, sa 50cc pa lang tayo or 120cc. Ngayon, paano kung ang makina mo is 130cc? Anong fuel combination? Susubok tayo ng isa para hindi tayo rin malito, kasi baka 130cc ang inyong makina, no? Ang subukan po natin, no, pag kung 130cc, subukan lang natin ang bore niya pa rin is, ang bore po niya itataas natin, gagawin nating 56, no, piston pala, piston. Sukat ng piston natin, gawin nating 56 ang sukat. Tapos si stroke, gagawin nating 52.6. Multiply pala natin, no? Tapos dahil kasi common sa market to, subukan muna natin to. Tapos 56 ang bore, ang bore. Tapos i-multiply natin kay 78, 54. So alamin natin kung anong na to, tamang sukat, no? Baka nasa 125 lang to, no? Ayan, no? Bali, napapalo nyo, no? Ginawa natin 56 ang ating bore. Ang stroke natin is 52.6 pa rin. Tapos multiply uli sa 56. Tapos multiply natin sa given 78, 54. Yan. Yan po, bali, para hindi po kayo malito, standby ko konti. Si 56, yan po yung piston size. Ito pong 52. Ito po si stroke. Ito po si 56, yun po yung bore natin sa cylinder. Ito pong 0.78, 54. Ito po yung given, ano? Yan. Ngayon, equals natin 129cc. Wala pong 130cc talaga, sakto halos yung mga makina, no? Nakita mo, meron pala tayong 49cc, tatawagan natin 50cc. Meron tayong 130cc, tatawagin nating 130cc, tapos 129 lang pala. Wala po kasing minsan sakto talaga sa mga displacement ng mga makina, no? Although dinideclare po na nila to dahil
malapit na po siya sa ano, ira-round na nila ng 130 to. Ngayon, ang tanong, si 130cc, paano naman po ang pagkuha ng fuel ratio? Ito po yung mahalaga, no? Bali, kaya ko po rin ni-repeat o palaging parang binabalik-balikan yung mga computation para masanay po tayo, no? Bali, i-ano po natin ngayon, yung CC ng engine natin, CC ng engine is 130. Tapos, ang gawin po natin, i-divide po natin ano pong sukat ng piston niya. Piston. Diba sabi ko 56? Yan, 56, no? Ngayon, ang gagawin natin, i-divide natin, ano bang fuel ratio na lalabas dyan? Ito. Ang gawin natin, 130cc, i-divide natin kay 56 na piston. Ang lumabas po, konti lang ang diferensya. Kaninang 120cc, ang lumabas po sa kanya is 2.2 ratio. So, ang ratio po daw pala niya is 2.3 ratio. Ngayon, tanong, kung po bang yung 2.3 ratio na to, na 2.3 ratio na to, ipa-plus po natin kay 34 uli, tataas po ba yung maximum niya doon sa compare doon sa isa, no? 2.9 yung ano, no, yung 120cc natin, yung maximum, no? Subukan po natin. Kung 2.3 po siya, no? 2.3 i-plus po natin si karburador ng 34. Yan, tapos tapos pindutin po natin yung percent. Yun po, mangangailangan po siya ng, para sa reach niya, no, mangangailangan po siya ng 3.0 ratio. Kung baguhin po natin, ayaw ko ng 34 na karburador, yun ang maganda. Dito nyo po makikita yung data, no? Anong mangyayari pagka 130cc ka, no? 130cc, ang minimum niya is 2.3 na pala. Rekta tayo sa 2.3 plus. Pero ang karburador na gusto mo is sukat niya is 30 lang, no? 30 lang. Pindutin mo yung percent para maghihingi siya ng 2.9 lang. Natural, lumiit yung karburador, liliit lang din yung pangangailangan ng gasolina kasi yung dadaanan niya pumayat. Kaya magiging 2.9 lang talaga siya. Kung gawin natin siya ng 2.3 pero ang gusto mo na karburador ay 28 lang, pwede, walang problema. Tapos pindutin natin sa percent. Ayun, medyo bumaba lang siya, no? Kanina parang 2.999 na, ngayon naging 2.4. Kung gawin natin siya ng 24, no? 2.3 plus 24 na lang, 24. Ayan, naging 2.8. Lumiliit po yung karburador nyo, no? Lumiliit din yung amount na kailangan ng mga jet. Kasi, posible naman napakalaki ng karburador mo, tapos sasakalin mo naman sa jet, unfair naman po yun. Pero kung napakaliit naman ng karburador mo, unfair naman na lagyan mo siya ng malaki, maglulunod po yun. Kaya, the more na liniliitan mo po yung inyong karburador, linilikitan mo, ginagawa mong 24, ginagawa mong 22, pwede po yun as long na hawak nyo po yung formula ng makina. Wala pong problema yun, hindi po kayo problema. As long na hawak nyo po yung engine combination ratio nya, nasa sa inyo po kung anong karburador ang gagamitin nyo para makuha nyo yung maximum na inyong fuel ratio. Gaya nito, 34, no? Tapos plus percent na agad, magiging 3.0 po siya, no? Pero kung ito pong 34, ginawa nyo pong 28, magbabago po itong 3.0, magiging 29. Ginawa nyo pong 28, magiging something na magiging 2.8, ganon. Ginawa nyo pong 24, liliit po siya na liliit. Dahil, yun nga po, ang nangyayari, pag lumiliit po yung dinadaanan ng hangin natin at gasolina, natural, liliit po rin yung mga formula, no? Bumababa din yung mga formula. Kaya yun po yung tamang ano, no? Ngayon,
kung gusto nyo pong malaman, no, yung ano nito, no, yung part 2 nito, ibibigay ko po sa inyo, dadako po tayo doon sa ating combination naman para sa mga jetting, no, jettings ng mga ating karburador, no. Itong si Polini, yan, bubuksan natin yan, no, tsaka ito, no, meron tayong isa dito na 30, no, na karburador. Yan, sukat niyan 30, yan 30. Magandang klaseng karburador yan, round type sa taas, pero floods lang, no. Para kung gusto niyo pong malaman, no, mapagpatuloy natin tong video natin kung talagang curious po kayo, no. Bali ang pwede pong nating gawin dito is siguro mag-like po kayo, tsaka inyo po i-share tong video at mag-comment na rin po kayo kung gusto niyo pong ituloy para maibigay ko po yung part 2 nya, no. Dadako po tayo sa eksaktong kailangan ng karburador naman natin, kung ano yung mga combination dun sa loob, yun naman po yung ituturo ko sa inyo, no. Bali hihintayin ko po yung mga comment nyo, tsaka i-share po natin para malaman ng lahat. Ibibigyan po natin ng part 2 para siyempre medyo ano naman po, no, suspense po yung ano natin, no, pagtuturo natin para mas maiintindihan po natin. Tsaka palagi ko po sinasabi sa inyo, ulit-ulitin nyo po itong video na ating pinapag-aralan para mas maunawaan nyo, dahil pagka sumabak tayo sa karburador o sa mga combination ratio na ituturo ko po sa inyo, na meron po tayong mga jettings dyan na mga slow jet, yan, tsaka mga main na bubuksan po natin yan, mga stage 6 po yan, yan, na para malaman nyo po kung paano naman po gamitin natin yung mga combination ng mga jet na to. Para ito, sa tingin ko, kahit hindi nyo takbo yung motor nyo, makukuha nyo yung tamang tune-up ng makina. Pero kung kinukuha nyo yung perfect siguro, no, na takbo, nasa sa inyo na kung gusto nyo pang mag-adjust. Pero ibibigay ko na rin po yung mga eksaktong mga formula na perfect na po sa mga bawat set, no, na ang palaging sinasabi ng ating mga sinaunang nagtuturo sa atin na mga mekaniko, walang eksaktong jet na kailangan ng iyong karburador, depende sa pangangailangan ng iyong makina. Okay po, no. Hindi ko naman po sila talaga dito na gustong patamaan, no, iminamali sila, no. Kumbaga yung sa akin lang dito, pinaparating ko po yung bagong kaalaman para sa ating lahat. Meron po tayong kapupulutan na aral na meron pong isang Benz Magtoto na nagtuturo sa inyo na para ma-guide kayo sa mga tamang pamamaraan kung paano makagawa o makabuo ng isang makina o makapag-tune ng isang makina, na yan ay itinuturo ko po yan ng libre sa inyo, no. Bali ang akin lang po na iniingi sa inyo ay suportahan nyo lang po itong video ko, na mai-share nyo po ito at kumalat sa lahat. Ito po yung libre, no, hindi na po ito ano, no, babayaran pa. Bali libre pong tinuturo sa inyo ni Benz Magtoto, dagdag sa inyong kaalaman para sa ating mga katuti na naghahanap na ng mga ano, no, naghahanap ng mga kasagutan sa ating mga karburador. Ako po ay naghihingi sa inyo ng konting pabor na sana yung ating video suportahan nyo, mag-subscribe yung hindi pa po nakasubscribe para mas ganahan pa po si Benz Magtoto na magturo sa inyo, no. Marami pa pong ituturo sa inyo si Benz Magtoto na about sa mga secret engine ng mga ating tuti, no. Bali yung pong tinuturo kong to na sa karburador na combination ratio ng ating engine tsaka fuel ratio ng karburador, ito po'y applicable sa lahat po ng motor. Ito po'y hindi namimili, mapag grass cutter na 2-stroke, generator na may karburador na 4-stroke o 2-stroke, o motorsiklo na mga 4-stroke. Ito po'y pare-parehas lang po ang konsepto, no. Hindi po ito magbabago yung mga formulang gagamitin natin. Bali, abangan nyo po at abangan ko rin po yung mga inyong mga comment dito sa ating video, kung itutuloy pa ba natin or meron po ba kayong isasuggest
ito po yung aking babasahin at babanggitin po natin sa part 2 natin yung mga sumusubaybay na inaabangan yung sa karburador. Actually, meron po kasing nagtatanong sa akin sa mga karburador. Ang sabi ko, medyo mahirap itong medyo mahirap itong ituro lang ng by the phone or i-message ko lang. Mas maganda siguro, sabi ko, gawan na lang natin ng video para mapanood nyo at masubaybayan nyo kung paano natin siya ihimay-himayin at ituturo sa inyo. Yan po, gaya ng sinabi ko sa inyo, yung mga nagtatanong na meron po daw kasi silang 90cc, ano yung tamang combination ng main jet tsaka slow jet niya. Tapos hindi po ko daw kasi siya magandang manakbo kasi lean, kasi rich. O inahanap po nila. Ito po yung sagot sa inyo, no, na mga nagtatanong kay Benz Magtoto. Ito po yung sagot ko sa inyo. Ito pong video ko na yan, ipapanoorin nyo ngayon. Ito po yung sundan nyo lang, no. Kung hindi nyo po naintindihan, bali panoorin nyo lang po uli para maintindihan nyo. Maraming salamat para sa ating mga manonood, no. Yung mag-aabang ng part 2, comment lang kayo para malaman ko kung ano pa yung ating pwedeng idagdag sa inyong mga katanungan, no. Hihintayin ko yung mga comment nyo, tapos i-share din po ninyo, no. At sana yung mga hindi pa po naka-subscribe sa aking channel para mas notified pa po kayo sa ating mga susunod na video. Maraming salamat sa inyong panonood. Benz Magtoto. Hanggang sa muli.